Okay, so hindi tayo bago sa church na to, kaya alam na ninyo yung format ng ating programa tuwing hapon. Actually, isa sa nag-viral na question and answer ay yung tanong ni brother dito. Bati ka muna, Brother Gomer. Muli mga kapatid, isang maligayang araw po ng Sabat sa inyong lahat. Okay. Isang kagalakan po na makapaglingkod muli sa inyong iglesia. So, doon sa mga kapatid na nakatutok sa atin palagi, dito tayo sa Bintog, Seventh Adventist Church, Plaridel, Bulacan. Okay. Sige po, babanggitin lang po ninyong pangalan. Magandang hapon po. Ako po si Ed Arienda. Ang katanungan ko po ay tungkol po sa ginaganap nating Bible game sa hapon. Na kung ito po ba ay dapat nating ipagpatuloy pa na pinagmumulan ng pagkaingay, yung dayaan, ito po ba ay dapat nating ipagpatuloy? Yung pantanong ko. Yung Bible game siguro, Brother Johnson, pwede. Pero yung dayaan, wag na. Saka yung pagtatalo-talo, yun siguro ang alisin. Oo. Kasi sa akin naman, sa aking experience sa kabataan, ay malaking tulong po yung natatandaan ko ang Bible game namin noon, Brother Johnson, yung hanapan ng verses sa Bible eh. Oo, malaking bagay yun. Napilitan akong kabisaduhin yung kasi mga libro sa Biblia. Kumbaga, mapilitan kang Genesis, Exodo, Levitico, kung ano yung pagkakasunod-sunod. Kasi kung hindi mo alam yung pagkakasunod-sunod, mahirap maghanap eh. O kahit tanungin nyo yung mga kabataan ngayon. Pahanapin niyo po sa Bible ng... Meron pa kami Brother Gomer eh. Di ba, hiram nga ako niyan. Yung ano sa amin, yung Book of Malakay. Kailangan pag buklat mo, sinto eh. Biruin mo kung wala kang alam sa pagkakasunod-sunod, baka mamaya eh, yung malakyas mo, Genesis pala. Yun. Kaya doon ako, sa totoo lang, doon ako na-practice, Brother Gomer, na kabisaduhin ko, kaya pagka kinabisado mo Genesis to Malakay, Matthew to Revelation, alam mo at napakadaling maghanap. Ginawa lang pong game. At nakatulong naman. Wala namang dayaan doon. Paano ka mang dadaya doon? Kailangan ng isang buklat. Huwag lang yung parang nakakadaya o may posibilidad na madaya. Ay noon, Brother Johnson, kahit walang himnal, makakakante. Oo nga. Kapisaduhin daw yung... Ngayon, hindi na. yung 10 stanza yung ika ng ganitong kanta. Pag walang himnal... Ako po noon, nung ako'y umalis doon sa sapagkat Tagalog nga sa Mindoro, Tagalog din yung himnal. Pagdating ko ng PUC noon ni English. Pero nasusundan ko ng Tagalog, yung kanta. Kasi nga sa hapon, may mga Bible games naman po talaga na nakakatulong. Siguro, pipilian lang natin kung ano yung mga nararapat na Bible games. Tapos yun nga, yung dayaan, yun ang tigilan na. At saka yung magtatalo-talo pa, magdidebate pa kung sino talaga yung nanalo, no? Tapos ang mahirap din, yung panalo, yung pa yung pakakantahin. Kaya masama ang loob. Kaya yung iba, nagpapatalo na lang. Kasi, kaso lang, pag naramdaman na nagpalaro, siya rin. Doon sa amin sa Masbate, gawin na natin inspiration yung tanong ng kapatid. Meron po doon isang matanda na kung tawagan namin ay si Manoy Duro. Grabe pong daming alam na talata pero malabo na mata niya, hindi na nakakabasa. Nakabisado niya yon nung malinaw pa mata niya. Pagdating ng hapon, yung Bible game namin, paramihan ng talata ay walang nakakatalo. Na-challenge ako mga kapatid bago akong bautismo. Paano ko kayo matalo? Tuwing Sabado, laging yun. Laging hindi mo matalo. Tapos bibilangan pa. Pagkatapos niyang mag-memory verse, 1, 2, 3, hanggang 5. Pag hindi ka makasagot, talo. Kaya lagi siyang panalo. Alam nyo, natalo ko din yun. Alam nyo kung bakit? Kinabusado ko by chapter. Kaya, 1. Ay, sagot na agad ako kay chapter verse 1. No, 1. Verse 2 kagad i-memorize ko. Lalo na yung mga book of Psalms. Talo yung matanda. Pero, nag-benefit sa akin yung ginawa ko. Kasi yung mga talata na yun na kinabisado ko, di ko naman alam na bandang huli, magagamit ko. Di ba? So, yun yung mga nakakatulong sa mga ganoong bagay, mga kapatid. Depende na rin po yun sa nag-handle ng program.
mag-search na lang po siguro tayo ng mga Bible games na maganda at mayroong pakinabang po talaga. Yun siguro yung aking may suggest. Kung talagang gusto natin ng Bible games, sa tingin ko naman ay wala naman pong masama. Ayun po. Ang hindi makalimutan, kasi ako matagal akong naging EY leader sa Angono, Rizal. Ang hindi makalimutan ng mga kapatiran po dyan, mga kapatid, kasi 5 years ako tuloy-tuloy na naging EY leader dyan. Yung Bible quiz na ginawan ko ng parang patula. Yung mga question, ang nangyari, nalaman ko, bandang, may nagbalita sa akin, yung mga question na ginawa ko, nakarating ng ibang bansa eh. Ginagamit. Brother Johnson, ginagawang quiz dito yung mga ginawa mong question, paano kayo nakarating ito dito? Sabi ko, may pinadalhan ako ng mga, sulat kamay lang ng ganon. So, yan yung mga magbibenepisyo ang bawat isa sa atin. Pwede po yon. Pero, wag nang aalisin yung tungkol sa Bible. Ang itatanong ko lang po ay yung sa atin po ngayon, alam na natin na malapit na dumating ang Panginoon, kaya po tayo pinaghahanda. Sa palagay niyo po ba, naganap na po ba ang lahat ng mga palatandaan o ang signs na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang nalalapit na pagdating? O meron pa pong hindi pa nangyayari? Ang ganda ng tanong, Siguro po, yung isa na hindi pa nangyayari ay yung nasa Mateo 24. Ang talata po ay 14. Nang sabi po dyan, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. So sa lahat po ng palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon dyan sa Mateo 24, ay ito yung nakikita ko na hindi pa po nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid. Kaya actually, ang Seventh-day Adventist, ito po yung kanyang daladalang aral. Ito nga yung pabalita ng 3 sinugong anghel. Ang tawag po dyan ay everlasting gospel na kailangang ipangaral. Ang sabi doon sa Apokalipsis 14, ang talata po ay 6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita. Ayan po yan, yung ebanghelyo o gospel. Mabuting balita na walang hanggan. Sa English po yan ay everlasting gospel. Upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So ito'y bahagi ng ating misyon, mga kapatid. No? At isa nga po dyan, yung ating pong pinag-aralan kaninang umaga, na kailangang maunawaan ng mga tao yung ibanghelyo. Ano ba itong ibanghelyo at ano yung mga kaakibat po nito? Kaya kung itutuloy po natin yan sa talatang 7, nandyan po yan yung mensahe. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. So bahagi po talaga ng ibanghelyo ito. Hindi po pwedeng ibanghelyo yung hindi mo ituturo yung pagkatakot sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos, alam po natin, may kinalaman po ito sa kanyang kautusan. No? Magbigay kalwalatian sa kanya sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito naman po yung Sabbath truth. Kaya nga lang, sa ating pong experience nga ay dito tayo nag-focus. Diyan sa matakot sa Diyos, magbigay kalwalatian, at magsisamba. Pero yun nga, yung faith of Jesus na ating pinag-aralan kanina, ay halos hindi masyadong naipapangaral. Kaya nga, yung righteousness by faith na ating tinalakay, ay bahagi po ito nung tinatawag na third angel's message. At sang-ayon po sa sulat ni Mrs. White, mga kapatid, sa aking pagbabasa, ay kasi tayo mga Adventist, ang hinihintay natin ay yung sandelo. No? Ang sabi po ni Ellen White, hanggat yung third angel's message ay hindi na ipapahayag, ay yung sandelo ay medyo mahirap po mangyari. Kasi nga, kailangan hong aware yung tao tungkol sa third angel's message, tungkol sa Sabbath truth, kasi dito magkakaroon ng pamimili yung tao. Kaya sabi ni Mrs. White sa kanyang sulat, hanggat yung truth nitong third angel's message, yung tatak ng hayop, no? Tungkol do sa tatak ng hayop ay walang idea yung mga tao papaanong darating ito. So kawawa, yung tayo, okay po tayo, alam po natin darating. Ay yung kapitbahay natin, alam kaya nila.
Yung bang para lang tayong nanonood ngayon mga kapatid, ang aking illustration nga dyan, kung inyong naaalala yung ating leksyon, yung ang pamagat ay The Crucible, no? Crucible yata ang pamagat nun, na mayroong isang kwento po doon, na mayroong isang bangin kung saan nalalaglag yung mga tao. Ano? Na pag sa tuwing may dumadaan, dahil hindi alam nung mga tao na may bangin doon, malalaglag sila, mapapahamak sila. Ngayon, ang ginawa nung village, sa halip na lagyan ng harang, ano, ang ginawa nila, nagtipon-tipon sila, nag-seminar sila, kung ano ang gagawin nila doon sa bangin, hanggang nakalikom na sila ng salapi, nakapagpatayo na sila ng opisina, ng building. Balikan niyo po yung lesson, nandun yung kwento na yon. Yung mga tao na dumadaan, nandun pa rin, nalalaglag pa rin. Pero wala silang ginagawa. Nag-meeting lang sila, nagpatayo ng building, ganon. So, ang lesson dun mga kapatid, tayo na nakakaalam nung mga katotohanan na ito, alam natin darating ang Sunday Law. Mayroon tayong mga ginagawang preparation, mayroon tayong mga country living na pinaplano. Ay, yung kapitbahay mo, anong plano mo sa kanya? Bahala ka sa buhay mo pag nag-Sunday Law na. Maiwan ka dito. So ito yung sinasabi po na kailangan ipangaral. Kaya doon sa tanong, yung tanda na hinihintay po natin doon sa pagdating ng ating Panginoon ay talagang ito po yung kailangan. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, ang lahat makaalam ng katotohanan. Magkaroon po sila ng pagkakataon na tanggapin ang Ebanghelyo. Whether or not, tanggapin nila or hindi, ang plano ng Diyos ay kailangan po yan ay maipangaral sa buong sanglibutan. Ayun po yun, mga kapatid. May dagdag ko lang daw po mga kapatid doon sa Mateo 24:14. Yun ang sinasabi po natin na hindi pa nagagawa. Yun na lang. Yung makarating ang pabalita sa lahat ng tao. Ang good news, ang Seventh-day Adventist ay isa sa pinakalaganap na denomination sa buong mundo. Laganap tayo, mga kapatid, almost nasa 25, o di ako nagkamali, 25 countries meron, organized. Hindi pa po yun yung mga lugar na merong Adventist na hindi pa na-organize ng United Nation. So, kung ating titingnan na yun, mga kapatid, ay sa panahon o sa technology natin ngayon ay napakadali sa pamagitan po ng teknolohiya. Kasi itong ating programa ay napapanood ito sa ibang bansa, mga kapatid. No? Napapanood po ito sa ibang lugar at marami po ang mga nakikinabang nito. Ngayon, doon sa Daniel 12:4, meron kasing ganito, mga kapatid. Idagdag po natin ito kung paano ito natin maiuugnay doon sa Mateo 24:14. Ang sabi po dyan, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. So, yung technology mga kapatid ngayon ay grabe, amazing. Inabutan ko pa, bata pa ako, ay pinaglalaroan namin yung telepono, lata, tapos may tali. Hello, okay, yung telepono. Tapos nababalita no na darating yung panahon, yung kausap mo sa telepono, makikita mo. Okay, parang too good to be true. Pero ngayon, talagang nangyayari. At ang matindi ngayon, yung AI. Alam niyo po yon mga kapatid. Hindi lang ChatGPT, mayroong DeepSeek, mayroong pang kompetensya rin siya . Yung ChatGPT, yung AI na yan. Minsan nagbabiyahe ako, kausap ko, cellphone . Hello po, AI. Saan nga po sa Biblia yung mababasa ganito? Sasabihin niya. Pwedeng paki-explain yung kahulugan. Ipapaliwanag niya rin. O kita mo, wala kang kasama, may kausap ka. At talagang nakakamangha, mga kapatid. Antindi na tupad na rin ito. At tingnan po ninyo kung paano natin iuugnay itong pinag-uusapan natin ngayon dito sa aking binabanggit nito. Yung pong iba't ibang mga platform sa social media. Meron po tayong YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, may WeChat, yung iba pa yung Facebook Messenger, meron pang Telegram, Douyin, ito yung Chinese TikTok,
Snapchat, at ano pa po ito? Twitter. Meron pang Weibo, Pinterest, Reddit, yan. Ang tao sa Facebook ay, sa isang buwan to, 3.5 billion. So, kung meron kang sikat na page, program, content, ganyan karami yung potensyal na kaya nga kumikita ng marami, no? Malalaki ho ang kinikita. Dito na naging sentro po ito. Kahit na yung mahihirap kumikita ng yun, basta marunong ko lang mag-content, pati yung bungal, pati yung bulag, mas maraming views. Okay? Yung YouTube, 2.49 billion. WhatsApp, 2.0 billion. Instagram, 2.0 billion. TikTok, 1.5 billion. WeChat, 1.3 billion. Yung Messenger ay 979 million. Telegram, 800 million. At yung Snapchat, 750 pababa. So, ito ay pwedeng gamitin sa pag-evangelism. Kaya yung Mateo 24:14 ay parang kung walang technology katulad ngayon, napakahirap. Pero dahil sa technology na sinasabi po dyan sa Daniel, ay napakadali na rin mabot. Meron bang bansa na walang internet? Palagay ko wala. At ang good news dyan mga kapatid, kasi sa Seventh-day Adventist, hindi po isang mangangaral katulad ng pinanood ni Brother Ricky na magsisimba na sana siya sa ADD, kaso lang pagdating sa coordinating center, wala namang taong nagsasalita. TV, si Brad Eli, umatras siya. Hindi naman to dapat. Okay? So, tayo, may preacher tayong Chinese, Arabic, Japanese. Halos lahat ng dialect may preacher ang Adventist. At dahil meron po tayong sariling napaka-well-known na sariling radio station, yung AWR, Adventist World Radio, yan po ay napiririnig sa buong mundo. At yan ay pinakikinggan sa mga Muslims country. Mga kapatid, yan ang advantage ng Seventh-day Adventist. Kasi ang tunay na iglesia ay dapat may kakayanan na magparating ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Ano? At dun tayo ay nakakatupad. Hindi pa pwedeng sabi, kami ang tunay na iglesia. Kilala lang sa isang barangay, ay tumigil ka na dyan. Malabo naman yan. Biro mo, tatawag ang pain, ikaw tunay na iglesia. Kilala ka lang sa isang lugar, hindi ka man nakarating ng kabilang barangay. Hindi yan. So, ang tunay na bayan ng Diyos, gagamitin ng Panginoon para maabot ang lahat ng bansa. Ang kagandahan sa Adventist, kahit ikaw, pwede kang mangaral. Yung iba naman, laganap din, pero isa lang yung mangangaral, ay wala rin, limited. So, ganun po mga kapatid. Kaya nga, tayo bilang mga Seventh-day talagang naging fulfillment po talaga tayo ng tunay na bayan ng Diyos. At sa ating panahon ay kailangan po talaga na dahil dito matutupad na rin yung Mateo 24:14 at pagkatapos nito darating ang wakas. Din doon sa talata, di ba? Balikan nga natin yung 24:14. Ano sabi? Tingnan niyo sabi. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa. At anong mangyayari? Kung magkagayoy, darating ang wakas. So dahil sa technology, halos narating na po natin. Halos na ipaabot na yung pabalita ng Seventh-day Adventist. Ano mangyayari? Darating ang wakas. Hindi lang natin mahulaan kung anong taon, anong buwan, anong araw. Pero ako'y naniniwala, malapit na. Sobrang nakakagulat mga kapatid nung pinag-aaralan ko po yung technology natin ngayon. Grabe. Basta marunong ka lang gumamit ng AI. Biro mo, nagbabiral ngayon yung AI. Tataka ko dun sa matanda, galing sumagot. Lolo, anong mga ganitong ganyan? Ang galing sumagot, AI. Hindi, no? Mahirap yan kung magawa na nga yung cloning. Bigla kong makasalubong kamukha ko. Tapos ganoon din magsalita. Na-clone na pala ako. Ay, nako. Ibig sabihin ay panahon na tayo ay dapat wag nang patulog-tulog. No? Hindi na tayo doon pwedeng patumpik-tumpik. Ang ganda ng patutuon ni Brother Ricky kanina. Dahil nga sa biroin mo, di natin alam. Biglang nagdilim yung kampanya paningin. Iniisip niya. Katapusan niya na. Pero nag-pray siya, Panginoon, tulutan mo muna akong makapanumbalik. Yun, nandyan siya ngayon. Ano ko lang ito, Brother Johnson. Dati kasi, sa record ng Adventist, parang more than 20 countries pa yung walang Adventist. Tinignan ko ngayon dito mga kapatid, yung latest, 10 na lang.
Baka nga meron, unti na lang talaga. Baka ubos na eh. Hindi natin, kasi Ito po, latest yan eh. 10 countries na lang po ang walang Adventist. Ha? Medyo ano po ito. No? So, alam po natin na talagang malapit na po. Ayan. Okay. Sige, next tayo. Magandang hapon po, Brother Gumer, Brother Johnson Omican. Ako po ay taga-Pulilan, si Albert Bilardi. Bilarde. Opo. Po nanonood sa inyong pag-aralan, ang inyong pong may itatanong po ako sa inyo, Brother Gumer, Brother Johnson. Opo, nagpapasalamat ako at nakarating ako dito ng Bintog. May itatanong po ako sa inyo. Sige. 3 pong katanungan. Ang dami na. Ang unang tanong ko po, gaano po ba kahalaga ang membership ng isang Seventh-day Adventist? Kasi mayroon kong kaibigan, paiba-iba siya ng church tuwing Sabado, sa ibang siya. Ngayon, yung pangalawang tanong ko po, bawal po ba magluto ng araw ng Sabado? Opo. Tapos, ang pangatlong tanong ko po, Brother Gomer, Brother Johnson, yung kaibigan ko po kasi siya, Iglesia ni Cristo siya. Ngayon, ang pinag-uusapan po namin tungkol sa araw ng Linggo at sa araw ng Sabado. Magkasunod, no? Opo. Naguguluhan po ako kasi binanggit niya yung, tingnan mo kung totoo sa inyo, kayo mga Sabadista, wala kayong kakampi, Sabado talaga ang inyong pangilin. Sa amin, Kampihan pala. marami sa amin. Tingnan mo yung born again Linggo, dating daan Linggo. O kami, Iglesia ni Cristo, Linggo, yun talaga ang tunay na pangaral. Kaya lang yun ang tunay na pagsamba, sabi niya, sa Panginoon. Kayo, Sabado, ganun po ba? Sige kako, pag-aralan natin na, kumbaga, itanong natin kako sa pastor natin kung ano ba talaga ang tunay na araw ng pagsamba sa Panginoon. Sabi niya, sige, dalhin mo yung, dadalhin ko yung ministro ko. Uy, Sabi nung Iglesia ni Cristo. Sabi ko, sige ka ako kasi naguguluhan din ako talaga sa pag-araw ng Linggo. Marami nga namang nangingilin doon sa araw ng Linggo, samantalang sa Sabado. Adventist lang, Sabadista lang ang nangingilin. Gaano po ba kahalaga ito sa Panginoon? Brother Gumer, Brother Johnson. Maraming salamat po. yung una, Brother Gomer, mahalaga ba yung membership o meron daw paiba ng simbahan? Parang tayo. Hindi na ako nakakapagsimba sa church namin kung saan-saan kami na-invite. Ang ibig nyo sabihin yung local church po ba? Ang tinutukoy nyo? O yung, sa local church? Sa atin. Dapat member ka dito sa local church? Parang ganon? Dapat may membership. Well, sa atin pong, kung sa loob ng Adventist ang pinag-uusapan po natin mga kapatid. Kasi akala ko kasi ang tinatanong nyo yung membership sa Adventist or membership sa Baptist or membership sa INC. Akala ko yun. Mahalaga po siyempre sa atin kasi nga unang-una meron po tayong tinatawag na kaayusan sa iglesia. So hindi po pwede na kaya po tayo nagbabautismo at yung binabautismoan natin ay itinatala sa iglesia kung saan siya kaanib. So, mahalaga po yun, mga kapatid. At yan ay bahagi ng ating kaayusan. Hindi po pwede na kaya nga po tayo nagbabautismo. Ang itinatala lang naman natin sa ating talaan ay yung mga nagpapabaptize. Pero yung mga hindi naman talaga nagpapabaptize, hindi siya nakatala sa talaan. Ngayon, yun siguro yung isang concern. Paano ba kung hindi nag-baptize? Pwede rin yun. Kasi nga, kung hindi ka baptize, hindi ka masasabing member. So, nakakonect po yun doon. Kasi once na ikaw ay nagpa-baptize, automatic, member ka. Ngayon, doon sa tanong, gaano ba kahalaga yun? Mahalaga po yun kasi doon nag-uumpisa yung, yung pagtanggap mo doon sa aral na ibinibigay ng ating Panginoon. Kailangan po naman talaga na tayo ay mayroong fellowship, kasi kasama po yan Ang sabi doon sa Hebreo 10, ang talata ay 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kasi yung iba, ang sabi nila, hindi mahalaga yung membership. So kahit hindi siya magpabautismo, andyan lang siya. Pero sa atin, ay hindi po ganun. Kasi nga, pag tinanggap mo ang ating Panginoon, bahagi po nun yung pagpabautismo. No? At pag ikaw ay nagpabaptize na, yun ay nagpapakita na talagang ikaw ay tumatanggap, ipinapahayag mo yung pagtanggap mo sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. So, ime-member ka sa church.
Yun po yun, kapatid. So, wala namang problema kung saan mo gustong local church. Kasi sa atin, libre naman yung mag-transfer. Ang problema, kaya nag-transfer, may kaaway. Yun ang masakit. Kaya pala nag-transfer dun sa kabila, kasi may kaaway dun sa kabila, ay hindi ho maganda yun, mga kapatid. So, yan po yung masasabi po natin, Brother Johnson. Okay, doon sa pangalawang tanong, yung pagluluto, mga kapatid. Okay, meron po kasi sa Biblia na mababasa po tayo sa Exodus 16:23. Ang sabi po dyan, at kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo, na inyong itira hanggang sa kinabukasan. So ito po ay naging basihan kung bakit meron din po tayong mga kapatiran na niluluto na ng Biyernes pa lang yung pagkain. Pagkakaya, walang problema. Pagkakaya mong gawin mo para mas maganda. Pero kung mo kaya mong gawin, huwag mo namang pilitin na gawin din ng iba. Lalo na yung ibang mga kapatid, may trabaho, Biyernes na ng gabi makakarating. Paano yon? Hindi na sila magluluto ng araw ng Sabado. Kaya wala po tayong doktrina na bawal magluto sa araw ng Sabado. Ito pong talata na ito, may dahilan kung bakit. So, yun ang ngayon sinasabi ni Brother Ricky, na ang kagandahan doon sa akala niya, totoo yung aral ni Soriano. Ang galing, lahat ng salita may talata. Yung pala, pinutol. Iba pala yung karugtong. Kasi kung pinutol na dito, bawal magluto, sinara na. Hindi mo na inalam. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon? At ano ang senaryo? Ano po yung sitwasyon nila? Nang sabihin ito ng Panginoon, nang iutos ito ng Panginoon kay Moises. No, hindi naman sariling utos ni Moises yan eh. Galing sa Diyos yan. O, tingnan niyo po yung dahilan. Sabi sa 24, verse 24, at kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gayang iniutos ni Moises. At hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. So, bakit ganito ang sinasabi? Pag binasa natin yung konteksto, ang utos ng Panginoon, araw-araw mamulot ng mana. Pagdating ng Biyernes, doble. Tapos, iluluto na ang mana sa araw ng Biyernes. Pag ginawa nila yon, hindi inuuod. Pero sa ibang araw, dapat ay sakto lang sa isang araw yung pupulutin, iluluto. Ngayon, ang ginagawa ng iba, sinusobrahan. Di ang natira kinabukasan, may uod na. Pero pagdating ng Friday, kinabukasan araw ng Saturday, hindi inuuod. So, ibig sabihin, ito, basahin natin yung karugtong. Ayan ang dahilan, 25. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon ngayon. Hindi inuod eh. Sapagkat ngayoy Sabat na ipinangili ng Panginoon, ngayoy hindi kayo makakasumpong sa parang. So, Sabado, walang nahuhulog na mana. Ay, anong inuluto nila? Ay, wala namang nahuhulog. Kailan may nahulog? Biyernes. Eh, di doon nila iluto. So, ibig sabihin, yung utos na lutuin ninyo ngayon, kasi doon may mana. At ang ititira, yung niluto nila. O kaya hindi man nila niluto, hindi yun uod. Sa madaling salita, ang sitwasyon nito ay noong nandoon sila sa wilderness, sa ilang. Nasa paglalakbay po sila, mga kapatid. Naglalakbay sila, pinag-aralan natin kayo na chapter 12, mula sa last week na lesson. So, nandun sila sa wilderness. Pinapakain sila ng Panginoon ng tinapay. Hindi sila namamalingki. Walang nahuhulog naman. Ibig sabihin talagang mahalaga sa Panginoon yung Sabat. Kahit siya mismo, hindi nagpapaulan ng mana. May instruction sa kanyang bayan. Makulit lang kasi yung mga Israelita. Kaya bandang huli, nagbigay ng utos na ang lalabag paparusahan. So, ang punto dito kung bakit pinaluluto ng Biyernes kasi may mana. Ay, hindi ka magluto ng Sabado ngayon. Meron bang mana na pinapakain ng Panginoon sa atin ngayon? Wala naman. Saan natin ilalagay yung ating pinamalingki? Sa refrigerator. So, bakit ang mga Seventh Adventist hindi ginawang doktrina ito? Bagaman may mga Seventh Adventist ayaw nilang, pinagbabawal nila, mahiligpit na magluto. Lalo na yung mga LGT. Ay, hindi po yan tinanggap ng church kasi mas malawak ang pananaw ng Seventh-day Adventist. Tandaan ninyo, si Mrs. White may sinabi tungkol dyan, pero kinote lang niya yung nangyari sa Exodus. Si Mrs. White din, may mga vision na ang church ay magkakaroon ng hospital at ng mga universities, mga eskwelahan. Paano ngayon i-apply
yung verse 23 sa mga eskwelahan at mga hospital na bawal magluto, ay ang mga pasyente natin dyan, mga politiko, mga artista, nakakategory yung mga sanitaryo, mga hospital natin, nakakategory siya sa mga magaganda at malilinis na mga hospital. Sa ibang bansa, ganun din. Sa atin, ganun din. Yung ating Manila, ano nang bang pangalan nun, yung sanitaryo? Manila Adventist Medical Center. Ayan. Oh, para siyang St. Luke's, para siyang Makati Medical Center. Actually, mas sikat siya pagdating sa mahusay magpagaling ng mga may dingge. Diyan tinuturo. So, marami po dyan ang mga nagpapagamot na mga mayayaman. Pakainin mo daw ng lamig yan kasi bawal magluto. Eh, magsara lang ospital. Eh, di mali na yung vision ni Mrs. White na dapat may mga hospital. Mga universities. O, gaano karami yung estudyante yan sa AUP? Lulutuin mo ng hapon yung tukwa. Ay, puro vegemite at vegetarian dyan. Ay, ma-food poison yung mga estudyante. Eh, si Mrs. White, ano siya? Pinapahalagahan niya yung kalusugan, mga kapatid. Kaya, hindi po natin yan ginawang doktrina. Kaya kami, disagree talaga kami doon sa mga kapatid na gustong ipatupad yung bawal magluto. Eh, pang maliit ka lang na grupo. Hindi po pwedeng pang malakihan at pang maramihan. Lalo na yung meron kang ospital. Oh. Kaya yung mga ISDAR, yung mga umalis sa atin, ay hindi pwedeng magtayo ng ospital yan. Doon hindi na nila natupad yung sinasabi ni Mrs. White. Kasi hindi pwedeng hindi sila magluto at pakainin nila ng lamig yung mga pasyente. Imbis na gumaling, mamatay pa yon ng madali. So, dyan natin tinitingnan sa malawak na perspective yung gawain ng iglesia, mga kapatid. Mamaya may babasahin po ako dito, pero bigay ko Brother Gomer na mga reference galing sa Spirit of Prophecy. Brother Gomer. Okay. Yung pong 16:23, dyan po sa Exodo, kung titingnan po ninyo yung sinasabi po dyan, wala naman pong talagang nakalagay na bawal magluto. Basahin niyo pong mabuti. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinilata ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan. Banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Actually, mga kapatid, yung pong mana ay pwede pong kainin ng hindi niluluto. Kaya lang, itong mga Israelita, medyo sosyal lang kaunti. At tingnan nyo po yung mana sa bilang 11. Ganito po kasi yung ginagawa nila dyan. Sa 7, ang mana ay gaya ng butil ng kulantro. At ang kulay niyaon ay gaya ng kulay bidilyo. Verse 8, ang bayan ay dumadaan sa palibot at pinupulot yaon. Ang ginagawa nila, kanilang ginigiling sa mga gilingan o kanilang dinidikdik sa mga lusong. So, ibig sabihin, ganito katrabaho. Ano ho? Ganito po katrabaho ang pagpiprepare nitong mana kung gusto nilang lutuin. No? Ginigiling, dinidikdik sa mga lusong. At kanilang niluluto sa mga palyok at ginagawa nilang munting tinapay. At ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. So, ito po yung ginagawa sa mana, mga kapatid. Eh, kahit naman i-apply po natin sa ating panahon ngayon, kailan ka ba magbabayo ng isasaing mo? Alangan namang tayo magbayo ng Sabat. Doon ka maggiling. Kasi yung tanong, bawal ba magluto? Alam mo, pag sinagot mo yan ng oo, abay ang ibig sabihin, pag nagluto ka, kasalanan yun. Kasi bawal eh. Di ba? Eh kung sabihin mong magluto, marami hong termino ng pagluluto. Ay kung ang niluto mo sa Sabado ay talaga namang sangkatirbang, ay talagang hindi ho tama naman na mauubos mo na yung panahon sa Sabat dahil sa pagluluto, mga kapatid. Pero yung sa tingin ko naman, kung ikaw ay magsasalang sa rice cooker, isasaksak mo, ikiklik mo, o tapos lagyan mo ng itlog sa ibabaw, eh, hindi naman ho ito yung sinag-uusapan dyan, mga kapatid. No? At doon sa isang talata din ng Exodo, pakinggan po ninyo sa 12. Ang talata ay, umpisa natin sa 15. Tingnan po ninyo ito, kung magkakontra itong dalawang talata. Sabi dyan, 7 araw, nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Ito po yung pista ng tinapay na walang lebadura.
Sa unang araw ay inyong ihihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihihiwalay sa Israel ang taong yaon. Verse 16, at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Ito pong Feast of Unleavened Bread, mga kapatid, 7 days. Okay? Tanong, diyan po ba sa 7 days na yan, meron bang isang Sabado dyan? Aba, sigurado. Hindi po pwedeng hindi magkaroon dyan ng 7 days Sabat. Tama? Oh. Ang sabi dito, ang unang araw, kasi ito po nakabase sa petsa. Tandaan po natin. Yan po ay, kung hindi ako nagkakamali, ay Nisan 15. Kumbaga sa atin ngayon ay January 15. Yung unleavened bread from January 15 to January 22. Parang ganun, 7 days po yan. Tapos ang sabi niya, sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na yan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao. O, na siya lamang maaaring gawin ninyo. Ay pwedeng magluto. Di ba? Ang sabi, yan lang ang pwede mong gawin, yung nararapat kanin ng bawat tao. So, kung ang pag-uusapan po natin bawal magluto, paano ito? Mayroon ho diyang pagkakataon na Sabat ho yung unang araw or Sabat yung ikapitong araw. Ay pwedeng, ang gagawin lang na pwede ay yung nararapat kanin, hindi magluto. Tama, no? Mga kapatid? Kaya kung babalikan mo yung Exodo na ina-apply sa bawal pagluluto, wala po doon. Ang isang context, kung babalikan nyo po, sa Exodo 16:29, tingnan po ninyo yung 29. Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw. Ito yung rason. Kasi nga pag Biyernes, doble yung kinukuha nila. Ay ang gusto nila, lutuin nila, dikdikin nila eh. Gagawin nilang tinapay eh. Kaya yun ang bilin ni Moises, lahat ng nakuha nila, doon sa araw na yun nila talaga lulutuin. Kasi nga, ang sabi dyan, tingnan po ninyo, matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Ano yung context na huwag umalis? Ang ibig sabihin, huwag kang lumabas para kumuha ng mana kasi nga wala. Nakita po ninyo? Pero tingnan nyo po doon sa verse 27. Anong ginawa nitong mga pasaway ng mga Israelita? At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba. Sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. Verse 28. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Wala po dyan yung bawal magluto. Ang context kung bakit sinabi ni Moises, sapagkat sa araw ng Friday, doble yung kinukuha nila at dahil gusto nilang lutuin, kahit hindi naman kailangang lutuin eh. Pwedeng hindi lutuin eh. Pwede nilang kainin ng raw. Kaya lang gusto nilang lutuin. So yun po yung nangyayari po dyan mga kapatid. Pero yung pagdating ng Sabat, mag-apretada ka, kumbaga, magbe-bake ka, hindi ho yun ang sinasabi natin dyan, mga kapatid. No? Kailangan po nating, of course, kailangan po nating magkaroon ng preparation. Kaya nga may preparation day. Ang problema kung minsan kasi, pag sinabi nating pwede naman pala, sige, magluto tayo ng pangpista ng Sabado. Hindi ho yun ang pinag-uusapan natin kasi yun ang mahirap po kasi dito sa, di ba, sa sistema po natin kung minsan eh. Pero pag sinabi mong bawal, ganun din po yun. Pag sinabi mong bawal, dapat wag. Bawal eh. Pero sa Bible hindi eh. Ang pwede lang daw maaring gawin ay yung nararapat kainin. Kung kaya nyong magprutas lang ng Sabado. Halimbawa, bumili ka ng sardinas ng Biyernes. Pwede naman yun. Magsaing ka na lang. Pwede na. Wala naman pong problema yun, mga kapatid. Yun po yung aking masasabi po doon. Punta tayo doon sa
mga sulat ni Mrs. White kasi ginagamit niya eh. Bakit daw natin kinikilala si Mrs. White na meron naman po siyang mga sinabi na bawal magluto. Babasahin ko po mga kapatid yung babanggitin ko po yung mga aklat para madali pong matandaan. Ito, una, The Spirit of Prophecy, Volume 1, page 225. Paragraph 2. Ang sabi po rito, the Lord is no less particular now in regard to His Sabbath than when He gave the foregoing special directions to the children of Israel that required them to bake that which they would bake and set that is which they would set on the 6th day, preparatory to the rest of the Sabbath. Tapos sabi rito, those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and who cook food upon the Sabbath violate that 4th commandment and are transgressors of God's law. Sarado. Kasalanan. Tingnan nyo ha. Ito yung quotation. So, tanda natin kapag gumagamit si Mrs. White ng mga salita patungkol ng mga salitang ito ay sigurado kino-quote niya yung nangyari sa Israel. Tulad nito. Yan. Itong karugtong. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. They will in the fear of God who gave His law from Sinai. Ito na. Meron siyang sinasite na nangyayari. God forbid the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. The prohibition should be regarded by every Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. The Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath. Yung sinasabi ni Brother Gomer na parang magpipista naman, which He has set apart for sacred meditation and worship. So, kung papansinin po ninyo rito, nakikita natin yung palaging paggamit ni Ellen White ng Israel. Ibig sabihin, ginagamit niya bilang paalala yung pangingilin ng Sabat ng Israel. Upang ipaalala sa mga kapatid sa panahon ng sinulat niya ito, ang kahalagahan sa araw ng Sabat, yun, sa panahon nila. Ito ay nagpapahiwatig na sa panahon natin ngayon, ay nagpapatuloy ang kahalagahan nito. Subalit, may mga salita siyang ginamit na dapat natin isaalang-alang. O, tingnan po ninyo mga kapatid. Sabi dyan, doon sa mga nananabik na ipangilin ang Sabat ayon sa utos. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment. Sa Tagalog, doon sa mga excited, nananabik na ipangilin ang Sabbath ayon sa kautusan, ano daw ang sabi? Ay hindi ito magluluto ng anumang pagkain sa araw ng Sabbath. So ang Diyos na naglagay sa kanila mula sa Sinai, in fear of God who gave His law from Sinai. Tingnan niyo pong mabuti ang reason ni Ellen White. Sabi niya, God forbade the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. Ano po? That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. Kapag ito ay binasa at isinara, mga kapatid, na hindi inuunawa, tapos tayo. Ano raw ang sabi kung ating tatagalogin? Ipinagbabawal ng Diyos ang pagluluto at pagpapakulo ng tubig sa araw ng Sabat sa mga anak ni Israel. Pansinin po ninyo ang reason. The Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath which He has set apart for sacred meditation. Ano daw ang dahilan? Iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga tao mula sa pagpapakasawa o katakawan sa araw ng Sabat na kanyang itinalaga para sa sagradong pagninilay-nilay at pagsamba. Ibig sabihin, sinasite niya ito para yung mga Adventist sa panahon, wag gagawing piyesta ang araw ng Sabat. Tanong, paano kung ang paghahanda mo ng pagkain ay hindi naman dahil sa katakawan, kundi ayaw mo mapasma? Nakita niyo yung reason? Iniiwas. Saan iniiwas? Doon sa katakawan.
ay hindi naman katakawan yung magluto ng mababaon natin ng simpleng pagkain. Nakita niyo ang dahilan? Kaya kailangan talaga yung reading between the line na tinatawag natin. Kaya kung paano kung simple lang ang inihanda para huwag kumain ng malamig, hindi kasalanan. Ngayon, pinapakilala sa atin dito na minsan ay talagang aaralamin natin ang So ito po ang maganda sa karugtong niya. Dito sa Eternity Past na nasulat niya rin. Doon din ang konteksto. Tingnan niyo, pakinggan niyo ha. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan. Ayan. But in the wilderness, fire was not needed for warmth. This was a willful and deliberate violation of the fourth commandment, a sin of presumption. So ano na po ang ibig sabihin? Tagalogin natin. Tingnan niyo kung tama pagkakagalong. Sa panahon daw ng pamamalagi nila doon sa ilang, bawal talaga magpaningas ng apoy. Hindi ka makakapagluto kung magpapaningas ka. Kaya yun din ang ibig sabihin. Subalit, ang pagbabawal ay hindi umabot sa lupain ng Kanaan. Tingnan niyo ha? The prohibition was not to extend to the land of Canaan, but in the wilderness. Hindi tumabot sa Kanaan, doon lamang ito sa ilang. At ang sabi niya, fire was not needed for warmth. Ang apoy ay hindi kailangan para sa pagpapainit. Ito ay sinasadya at sadyang paglabag sa ikaapat na utos pagkagagawin talaga. Isang kasalanan na ipinapalagay, hindi po definite, itinuturing na kasalanan. Okay? Kaya gayon, sin of presumption, ang sabi po doon, kasi hindi naman ito long term. Hindi na ito dumating sa Kanaan. Wala kayong mababasa na nung nasa Kanaan ng Israel, bawal magluto. Wala. During the sojourn in the wilderness. Ganon. Kasi wala namang iluluto eh. Wala rin niyang bawal. Wala naman sinabi, bawal magluto ng Sabat. Ang sabi, magluto kayo. Kailan? Biyernes. Pero walang sabing, bawal. Ang sabi ni Elamite, yung pagpapaningas. Hindi. Wala naman talaga silang iluluto eh. Kasi wala namang manang mahuhulog. Anong iluluto mo doon? Tapos nagpaningas ka, wala ka namang isasanang. Ano yun? Logic. Di ba? Ganon mga kapatid. Kaya kung may naririnig kayo, baka may ma-invite kayo dito, nagtuturo, bawal talaga. Tango-tango na lang kayo. Pero alalahanin nyo, may binasa tayo. So yun po yun. Ano nga yung isa? Parang malupit yung tanong na isa eh. Sabi daw ng Iglesia ni Cristo Brother Comer, talo kayo. Marami kaming linggo. Kayo, kaunti lang kayong nagsasabado. Paramihan pa ba? Paramihan ba ang labanan? Ano sabi ng... basahin natin. Mateo, 7:13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak, at marami doon nagsisipasok. Di doon na sila. Kapahamak. Doon na tayo sa kaunti. Pero ang sabi, magsipasok saan? Sa makipot na pintuan. Kasi may maluwang na daan, di sabihin na, tama nga, ikaw nga, marami nga kayo. Ayan, nung pupuntahan, pagkapahamak. Sige, magdala pa kayo ng marami. Dito kami, talatang 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong. Ayun, tama ka. Doon ang punta namin sa buhay. Panalo siya. Kaya lang, sama-sama sila ron. Ang isang point na kasi doon kanina sa tanong, Brother Johnson, ano yun yung tunay, araw ng pagsamba? Tapos dinagdag yung marami daw kasi silang magkakapareho, kaya mali tayo. Well, ang pagsamba ho every minute ng buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kasi nagkakamali nga doon sa Sabado ang pagsamba. Di ba? Hindi pwedeng sumamba ng linggo. Mali po yun. Kasi tayo, minsan meron tayong week of prayer. Pagsamba din yun linggo din yun mga kapatid. Meron tayong Wednesday. Meron tayong Vesper. So mga pagsamba po yan, mga kapatid. Ang kaibahan nga lang po ng ikapitong araw, ito ay pangilin. So doon special yung araw. Ang ibig sabihin, hindi lamang yung pagsamba ang special, kundi pati yung araw, mga kapatid.
Ay sa kanila, baliwala sa kanila yung araw. Ang gusto nilang sabihin, kahit anong araw, yun nga ang pangangatwiran nila eh. No, kahit anong araw, so walang problema. Kaya lang nga, kung ang pag-uusapan ay pagsamba, Diyos po kasi ang magsasabi kung papaano mo ba siya sasambahin. Kasi maraming mga tao ay kung ano yung gusto nilang pagsamba, yun ang gusto nilang gawin, mga kapatid. At sasabihin nila, ipagsamba rin naman ito. Ano bang masama? Marunong pa nga sila sa Diyos. Kaya lang, sabi ng Bible, ang sabi doon sa Marcos, na po ninyo sa 7, ang talata ay 7, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Parang si Cain at si Abel, hindi ho ba parehas sumamba? Naghandog si Abel, naghandog si Cain. Parehas din naman yung ginawa nila paghandog, magkaiba nga lang yung handog. Ang problema doon sa handog nagkaiba. Yung kay Abel, yun yung iniutos ng Panginoon. Yung kay Cain, ang katwiran niya, basta may handog. Wala naman purong problema, may handog naman. Kaya lang, hindi nga po yun ang gusto ng Diyos mga kapatid. Kaya ang sabi niya dyan, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Verse 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Yun ang masakit doon. Kasi ang utos ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ay ang ginawa nila, nilisan nila. Umalis na sila doon. At sila ay, kumbaga, nagtayo ng kanilang sarili. Ayaw nilang makinig doon sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Hindi naman natin sila mapipilit. Kaya lang, ito po ay ito po ay kautusan ng Diyos At hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang susunod. Kaya nga sabi ni ni Solomon sa Ecclesiastes 12, ang talata ay 13. Ang sabi doon, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, tungkulin po ng mga tao, ito yung sundin ang kautosan ng Diyos. Ngayon, pagka nilabag mo ang kautosan ng Diyos, ang sabi ni Juan, 3:4, unang Juan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So, maliwanag po ito na kapag hindi natin sinunod ito, ito po ay kautusan ng Diyos, sumasalangsang tayo. Unang Juan 2:4, ano sabi? Ito yung medyo masakit sa tenga pero binabasa lang naman natin ito mga kapatid. Ang nagsasabing nakikilala ko siya. Ayan hindi ho ba lahat naman ng relihiyon sinasabi lang kilala nila ang Diyos? Di ho ba? Kaya lang sabi niya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Kahit pa gaano sila karami. Kung 1 milyon sila, 1 milyon silang sinungaling. Ganon po lalabas yun. Hindi ba? Ganon. Kahit tayo na may kakaunti, wala akong problema. Kung kakaunti ay sumusunod naman. Hindi naman talaga paramihan yan, mga kapatid. Yan maliwanag. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Hindi po tayo ang nagsasabi nito. At ayaw natin itong sabihin na para ipanglait. Dati kasi ginagamit ko ito mga kapatid, panglait So alisin na po natin sa ating puso't isipan na itong talatang ito'y panlait, kundi pagmamahal sa kanila na maitama yung kanilang maling kaparaanan ng pagsamba. Kasi nga, ito yung ating katungkulan na i-inform sila. Ngayon, kung ayaw nila, wala tayong magagawa po doon mga kapatid. Wala tayong magagawa talaga. Makikipag-away ka pa, yun ang mahirap. So, hayaan na po natin kung ayaw, kasi binasa na po natin yan. Ayaw nila, hindi na utos ng Diyos. Marami pong talata sa Biblia na utos nga ng Diyos yan Ang problema, ayaw po nila. So, yan po yung dapat nating maintindihan po dito pagdating sa araw ng Sabat. Okay. Okay? Dagdagan ko lang ng konti yung tungkol po doon sa kahalagahan ng araw ng Sabat, mga kapatid. At saka yung doon sa parang challenge niya kasi, kaunti lang ang nangingili ng Sabat. Mga kapatid, alam nyo, napagagandang idea sa topic. Bakit ba nangyari yung ganon? Bakit nga ba konti? Sa totoo lang, nakakapagtaka, bakit kakaunti? Pero hindi naman as in konti kasi yung
punta ka sa Israel, puro Sabbath keeper yan isang bansa. Yung bansa ng Israel, mga Hudyo, sa Juda, marami din yan sila. Malaki rin population nila. Mga Sabbath keeper din yan. So ngayon, ganito mga kapatid, bakit ba dito? Ito na lang, dito talang sa atin. Bakit mas laganap yung pangingili ng linggo? Okay? Yan ay mahalaga mga kapatid. Doon sa Revelation chapter 12 verse 9 ay meron pong ganitong nakasulat. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Tingnan po ninyo, dumadaya saan daw? Sa buong sanglibutan. Mas nakakatakot ho yung relihiyon na sobrang dami buong mundo kilala. Kasi yun yung nadaya ni Satanas. Kaya hindi pwedeng ipagmalaki yung marami. Akala nila nakachamba na sila. Mas delikado nga yun eh. Ngayon, ganito. Bakit? Balikan ko yung tanong ko kanina. Bakit mas marami ang nangingili ng linggo kaysa Sabado? Balikan natin yung Daniel 7:25. May prophecy kasi. May hula po dyan, mga kapatid. Ano sabi po dyan? 7:25. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Tingnan mo nga yung magandang balita, Biblia. Puntahan natin yung isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Medyo malalim kasi dyan. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan. Yung kataas-taasan, yung Diyos ito. Merong siya na tumutukoy, lalabanan yung Diyos. Pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Diyos, ipipersecute niya, pahihirapan niya. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Okay? Ang mga hinirang ng Diyos ay papailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. So yung isang panahon, mga panahon at kalahati na isang panahon. 3.5 years. Gaano katagal yon? 1,260 days. Sa Bible po kasi, yung isang araw ay kagaya ng isang taon. Ezekiel 4, talatang 6. Pagkatapos, bumiling ka sa kanan upang dalhin ng kaparusahan sa Huda sa loob ng 40 araw. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. So, yung 1.5 years, 1,260 days, ang fulfillment nun ay 1,260 years. Sa panahon ngayon, uusigin sabi dun sa Daniel, pakibalik sa Daniel, 7:25. Uusigin, lilipulin yung mga lingkod ng Diyos. Doon, tatangkaing baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Binago po talaga yon. Kaya, meron pong mga patutuo, o para sa kapakanan ng ating kapatid, na meron pong paglilipat o pagbabago na ginawa. Meron akong babasahin na quotation dito. Ang sabi po dito sa Catholic Record, September 17, 1833, sa pagkakasalin sa Tagalog, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. So meron pong nagbago. Catholic. Ang Catholic ay napakalaganap na samahan. Namayagpag po siya from 538 AD to 1798. I-compute po ninyo yung 538 to 1798, 1,260 years. Eksakto, binago ng kautusan. Ganito, mga kapatid, paano ho nangyari? Sa panahon, bago pa dumating yung 538, 321 pa lang ay nakakonvert ang Kristyanismo ng isang pagano, si Constantine. Para masundan ni kapatid, kasi siya po ay naging born again. Hindi naman na siya active ngayon. Ganito, si Constantine, pag sinearch nyo sa internet, Edict of Milan. First Sunday Law, lalabas sa Google, 321. Ano yung Edict of Milan? Yung ginawang batas ni Constantino na obligahin na hindi na Sabado yung pagsamba, kundi linggo. Anong posisyon ni Constantine? Emperor ng Roma. Emperador po siya ng Roma, kaharian ng Roma. Kaya at that time, ang tawag po ay Roman Empire. Imperial Rome. Ang mga nangunguna sa Romang kaharian ay mga emperor. So, ginawa niyang batas yun. Pero that time, hindi pa sapilitan lahat. Yung mga nasa bukid-bukid ay
hindi niya pinilit. 336 to be exact. Tama, Brother Gomer, ha? Ay inaproba ng Laodicean Council. No? Inaproba ng konsilyo ng Laodicea at ito po yung nakasulat sa Catholic Catechism of Catholic Doctrine, page 50. Ito po, question and answer. Kasi itong book na to. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do you observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, 336 AD, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So isipin niyo po ni mga kapatid, naging laganap pa ito kaya nang umupo ang bishop ng Rome sa 538. 538 kasi, actually may mga bishop na dito, may pope na. Pero doon sa tinatawag na Decree of Justinian or Justinian, si Emperor Justinian nagkaroon ng batas na bigyan ng napakataas na kapangyarihan ang obispo sa Roma. Ay binigyan nila ng 3 patong na kapangyarihan, mga kapatid, para mapag-isa, no? Para magkaroon ng power na i-manipulate lahat ng mga karatig bansa. Kaya ito po yung tinatawag na Papal Supremacy, 538 hanggang 1798. Anong taon yung Inquisition? Nasa loob yan. Ano yung Inquisition? Pinapatay yung lumalaban sa pamahalaan ng Roma. Ano ang araw ng pangilin? Ginawa nilang linggo. Dark Ages. Ano ang intention ni Constantine? Bakit niya ginawang linggo? Pagano siya. Ang pagano sumasamba sa araw. Ano po yung English ng linggo? Sun. Day. S-U-N. Sun. Day. Araw. Araw ng mga araw. Kasi si Constantino na nagpa-convert sa Kristyanismo ay sumasamba sa araw. Nadala niya yung pagan doctrine sa Kristyanismo. Walang kamalay-malay yung kausap mo at iba pang mga protestante ngayon na yung linggo ay hindi galing sa Biblia, kundi yan. Sabi doon sa binasa natin kanina, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. Saan mababasa? Catholic Record, September 17, 1833. At dito naman sa Catholic Record, September 1, 1923, ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Ang iglesia ay may mas mataas kaysa sa Biblia at ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautusan iyon. So yan ang dahilan kung bakit laganap yung linggo. Kaya nga tayong mga Seventh Adventists, dahil nadaya yung bunsang limutan ni Satanas, di ba sabi? Magsasalita siya laban sa kataas-taasan. Magsasalita siya laban sa Diyos, lalabanan niya eh. Yung 10 Commandments, tinanggal niya yung huwag sasamba, huwag gagawa ng larawang inanyuan. Yung pangingilin ng Sabat, sa Biblia, ginawa niyang linggo. Ngayon, dahil naghari sila noong 1,260 years, nang hulihin, noong 1798 AD, hinuli yung Pope. Kasi nag-revolt, yung France. Nagkaroon ng French Revolution. Sobra na to. Daming pinapatay eh, yung Inquisition. So, ang nangyari, nag-aklas sila. Sa utos ni Napoleon Bonaparte, hinuli yung Pope sa magitan ni General Berthier ng France. Hinuli, kinulong, namatay, nawala ng power yung Catholic. Nagkaroon ng religious freedom. Naglitawan ng iba't ibang mga denomination. Ang problema, puro linggo. Pero good news, ang Sabbath Adventist, natuklasan nila na para ibalik yung katotohanang nawala. Tingnan po ninyo yung Isaiah 58, talatang 12. 58 verse 12. Tingnan niyo po ang sinasabi po dito. Ang sabi po dyan, at silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabango ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawaging ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Tingnan nyo, yung sinasabi dyan, ikaw magbabango ng mga patibayan ng salit-saling lahi, tatawaging tagapaghusay. Yung sinira ng huwad na iglesia sa matagal na panahon, ibinabalik natin. Ito namang mga kasama na nakausap mo, lumitaw. Kakampi naman yung sumira. Tayo nga itong nagbabalik, kaya mas marami sila. Tayo ang nagbabalik. Sanang marinig niya eh. Share mo na lang ito. Baka sakaling hindi na niya maipagmalika sa susunod. Yung dami ng mga... Nadaya eh. Nadaya. Eh, inamin na nga rito. Amin yan. Sabi ng Catholic. Kami may gawa niyang linggo. Wala man sa Biblia yan eh. Wala naman talaga eh. Wala kang mababasang iniutos na ipangilin. Iba yung pagsamba sa pangilin.
Kahit anong araw pwede ka sumamba. Pero kahit anong araw hindi ka pwedeng mangilin. Kasi pangilin, isa lang. Ibig sabihin, banal yon. Iningatan mo. Sa creation, isa lang ang banal. Yung ikapito. Kaya hindi pwedeng ipangilin yung linggo. Hindi naman banal yan eh. Kasi ang ibig sabihin ng pangilin ito, Exodus chapter 20 verse 8 sa King James Version. Sa English. Tingnan niyo po. Kasi sa Tagalog, alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin. Pero sa English kasi, iba. Remember the Sabbath day. Ano daw? To keep it holy. Iingatan mo ang kabanalan. Hindi mo pababanalin. Banal yan, iingatan mo. Paano mong iingatan yung linggo? Hindi naman yan banal. Ang banal, 7th day, Sabado. Hindi mo pwedeng ipangilin yung ibang araw na hindi naman banal. Kasi ang ibig sabihin ng pangilin, ayun o, iingatan mo ang kabanalan nito. Kahit anong pangilin mo doon sa hindi naman banal, hindi yun pangilin. Hindi mo maiingatang banal kasi hindi naman banal yun. So, iba po yung worship day, yung pagsamba, kahit anong araw pwede. Pero isa lang ang araw ng pagsamba at pangilin. Yan. So, sa ibang araw, pwede kang sumamba, pero hindi ka pwedeng mangilin. Pero sa araw ng Sabado, mangingilin ka at hindi pwedeng hindi sasamba. Kasi, yun nga yung ibig kong sabihin nun. Yan. Okay. Maraming salamat po sa inyong sagot at nalinawan po ako na ang totoong pangilin pala talaga ay araw ng Sabado. Kaya siguro nga naman may nabanggit ko kanina at may nanonood ngayon ng mga iglesia ni Cristo, born again, protestante at dating daan. Siguro naman kung gusto ninyong malinawan, mga ginigiliw namin tagapakinig, magtanong po kayo dito sa pag-aralan para malinawan po ninyo. Yung panawagan pala yun eh. Ang linaw talaga ng sagot. Tanong po ko doon sa tungkol po sa pagluluto. Ibig sabihin, mas magaling at mas maganda po siguro na bumili na lang sa araw ng Sabado. Para hindi tayo Kaya mo, mahirapan. Bumili? Opo, pwede po ba yun? Hindi po ba tayo Ay, nagkakasala, Brother Johnson? Bumili ka na lang. Biyernes. Biyernes ka bumili. Pero pag Sabado, bawal po talaga. Ay, kung meron naman, ba't mabibili? Huwag nang ano. Hindi. Oo. Sa akin Kung po, walang-wala na talaga, emergency. Opo. At depende sa bibilhin. Halimbawa, wala talagang ano. Pero bakit naman wala talagang makain ng Sabado? Ano bang ginawa nung Biyernes? So, ibig sabihin, iwasan natin hanggat maaari sa kaayusan. Ano? Pero pag mga may emergency naman, maraming pwede salamat naman. po, Brother Johnson, at sa ating mga ginigilo na tagapanood at tagapakinig. Okay. Salamat po. So, yan po mga kapatid. Huwag natin masyadong gawing pabigat yung araw ng Sabat. Blessing kasi ito eh. Oo. Tatanong ko po yung ang pagkabuhay, pag nabuhay daw ang Panginoong Hesus ay makikita ng lahat ng mata. Yung po bang mga namatay, pati daw mga nagsiulos, makikita. Pati po ba yung makasalanan, makikita siya, bubuhayin uli yun. Yan lang po ang tanong. Alam na alam ni Brother Gomer, sagot yan. Okay, basahin po natin yung Revelation 1:7. Narito siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. O, siyempre po, ang tinutukoy dyan, una, buhay. Okay. At hindi kasama dyan yung mata ng pinya. At ang nakakapagpalito po dyan, at nang nangagsiulos sa kanya. Iyon. Yan. Yun ang tanong dyan eh. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Yung pong termino kasi na nagsiulos, pwedeng siguro yung mga nagpako sa kanya sa cross, kapatid. At yun, yung mga yun, kapatid. Ngayon, sa ating po mga Adventist, ay meron po kasing tinatawag tayo na special resurrection. Ayan. So siguro ngayon nyo lang po narinig yan. Pero meron po tayong aral po kasi na ganyan. Na meron pong special resurrection na ang ibig sabihin, basahin nga po natin yung Daniel 12. Yan. Sa Daniel 12, ang talata ay 1. Ganito po yung ating mababasa dyan. Sa panahon iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. At sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Verse 2. At marami sa kanila na nangatutulog. Ayan po ha. Sa alaboks ng lupa ay mga gigising. Yan. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So makikita po natin dito sa talatang ito na sa panahon na yan ay magkakaroon ng
resurrection. No? At dalawa yung resurrection. Ito pong 12 ay iba po yan doon sa resurrection na binabanggit naman doon sa Juan 5. Ang talata ay 28. Tingnan po ninyo. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat. Doon sa 12, marami. So dito po sa 5:28, ito po yung general. No? Dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Verse 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti. Sino pong mauuna? Yung mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang tanong, kailan mabubuhay yung mga mabuti? Tingnan po natin sa 1 Thessalonians 4, verse 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So maliwanag po yan mga kapatid. Ang mauunang mabubuhay na maguli sa second coming, yung mga nangamatay kay Kristo. Okay. Tanong, kailan naman mabubuhay yung mga masasama na hindi maliligtas? Basahin po natin ang Apokalipsis 20, ang talata 5. At ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So, ang ibig sabihin, doon sa Thessalonica, pagdating ng Panginoon, mabubuhay yung mga nangamatay kay Kristo. Dadalhin sa langit. Okay? Kaya nga ang tawag po natin dyan ay bakasyon sa langit. 1,000 years. After 1,000 years, saka naman mabubuhay yung mga hindi nangaligtas. Pero, bago po mangyari itong tinatawag na general resurrection po na ito, ng mga patay na maliligtas, ay mangyayari po yung Daniel 12:2 na mayroong tinatawag pong special resurrection. At doon sa special resurrection na yon, katulad ng sinabi ng ating Panginoon doon sa Mateo, nung kausap niya po si Caiphas, na ang sabi niya ay mula ngayon, ay inyong makikita, ang sabi niya po doon sa high priest, ang anak ng tao na bumababa sa kanyang kalwalhatian. So dito ay hula yun eh. Sandali lang at puntahan po natin yung talata na yon. Sa Mateo 26, ito po yung kausap niya si Caiphas, ang sabi niya ay makikita ninyo na ang anak ng tao, 26:64. Yan. Sabi diyan, at sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanang kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. O nga, direkta doon sa kausap niyang umuusig, ano? Si Caiphas po ang kausap niya dyan, yung high priest, mga kapatid. Kaya, yan po yung isang idea na ibinibigay doon sa Apokalipsis 1:7 na bubuhayin ng Panginoon yung mga umulos sa Kanya para ipakita sa kanila yung Kanyang kapangyarihan. At mayroon din pa siyang isang talata na sinasabi, ang sabi doon sa 23 ng Mateo, sa 39, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So, ito pong mga talatang ito, mga kapatid, ang pinagbatayan natin ng ating mga scholar para magkaroon ng idea tungkol doon sa tinatawag na special resurrection before yung second coming talaga. Or yung doon sa second coming ng Panginoon ay magkakaroon ng special resurrection at kasama doon yung mga nagsiulos sa Kanya. Kaya makikita po siya, mga kapatid. Ayun po yun, Brother Johnson. Oo nga. Yon, special resurrection. At, huwag mami-misinterpret. Kasi binanggit ni Brother Gomer kanina, sa atin, meron tayong tinatawag na special resurrection. Pero nakita nyo, may basihan sa Biblia. No? Kasi, hindi pa pwedeng wala itong special resurrection sapagkat kung wala ito, papaano po yung unang Thessalonica 4:16? Ang sabi po dyan, ang sabi sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang
mga bubuhay na mag-uli. Ito yung general resurrection. Pagkabuhay ng lahat, doon special. Pinakita lang sa mga pumatay sa Kanya, sa mga responsable sa pumatay sa Kanya, yung pagdating ng Panginoon. Para patunayan na nagkamali sila sa kanila pong ginawa. Kasi, kung hindi yon, ay ang mabubuhay dito, mga namatay kay Kristo eh. Wala naman yan yung umulos. So, special nga yon. O ano pa? Revelation chapter 20. Ang talata po nito ay 5 hanggang 6. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Merong hindi nabuhay muna. Meron ikang unang pagkabuhay na mag-uli. Sino yung makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli? Talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama nila sa loob ng 1,000 taon. So nakita nyo, ang makasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, mapalad. Bakit sa Revelation 1:7, kasama yung masasama? At sinabi din mismo ng Panginoon kay Caiaphas na isa sa instrumento para ipako siya sa cross, makikita mo yung pagparito ng anak ng tao. Ibig sabihin ay mawi-witness nga niya yon. So, ang ating special resurrection, biblical. Okay? Tayo lang ang merong ganyan. Sa kanila, mahirapan sila mag-explain yan. Ng Revelation 1:7, papaano i-reconcile itong Revelation 20 verse 5 and 6 at 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Hindi nila ma-reconcile yan. Pero tayo, na-reconcile natin. Okay? So, yun yung sagot natin doon. Ako po si Christine Pagdila. Ang tanong ko po ay, gusto pong maunawaan kung ano po yung sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 16 to 17. Ano po yung mga kasalanang hindi humahantong sa kamatayan? At ano naman po yung mga humahantong sa kamatayan? Ayan, basahin po natin yung talata, mga kapatid. 1 John Ayan, 1 John 5:16 to 17. Sabi diyan, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. So parang dito mga kapatid ay merong level. Merong malaki, merong maliit. May kasalanan na ikamamatay, merong hindi. Actually, sa ating pong commentary, ito pong sabi niya, babasahin ko. That John is making a distinction between forms of sin appears undeniable. For a little later, in these same verses, he speak of a sin unto death. But the context must be kept in mind. Sabi diyan, he has given the assurance that the believer's prayers will be answered. Here, he is applying the promise to a specific type of prayer that on another's behalf and is explaining under what circumstances it can be effective. In so doing, he discusses two classes of sin. Those in which there is hope for the sinner and those in which there is no hope. So, paano ba natin masasabi na wala ng pag-asa yung isang makasalanan? Siguro, parang yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa Mateo 12 sa 28. Ayan, umpisa na lang natin sa 28. Sabi diyan, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. 29. Paano bagang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari kung hindi mo nagapusin ang malakas at kung magkagay masasamsaman niya ang kanyang bahay? 30. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. 31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat, ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. So ito yung sinasabi na may kasalanan na hindi mapapatawad. Verse 32.
ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. So dito mga kapatid ay mayroong kasalanan na hindi napapatawad. Ano yun? Ito yung kasalanan sa Espiritu Santo. Paano ba natin nakukumit ang kasalanan sa Espiritu Santo? Kapag nilalabanan po natin yung gawain ng Holy Spirit. Katulad po nitong mga Hudyo na ito, kitang-kita na nila na yung ginagawa ng ating Panginoon ay talagang sa Espiritu Santo. Pero ang sabi nila, nagpapalabas siya ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub. So ang ibig sabihin, itinatakwil nila yung gawain ng banal na Espiritu. Ang gawain kasi ng banal na Espiritu, mga kapatid, siya yung sumusumbat. Siya yung nagkukondik sa atin, mga kapatid. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, tayo ay kinokonvict upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung yun po ay ating nire-reject, katigasan po ng ulo ang tawag doon. At ang ibig sabihin, kung pagkagaroon ang nangyayari sa tao, ang sabi doon sa Roma 2, ang talata po ay 5. Ano sabi dyan? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So ito yung tinatawag na ayaw magsisi. Katulad po doon sa Mateo 18. Di ba ang sabi ng Panginoon, kung magkasala ang iyong kapatid sa iyo, tapos naghahandog ka at naalala mo, puntahan mo siya. Ipahayag mo yung kasalanan niya. Ngayon, kung hindi niya tanggapin, magdala ka pa ng isang saksi pa. Ngayon, kung hindi niya pa rin tanggapin, isumbong mo sa iglesia. Ngayon, kung hindi niya pa rin pakikinggan ng iglesia, ang sabi, ituring mo siyang katulad ng hintil na makasalanan. So ito yung sinasabi po ni Juan doon sa talata na binanggit natin sa unang Juan 5:16. No, mga kapatid. Tapos mayroon ding sinasabi si Santiago na ganito. Pansinin naman po niyo yung sinasabi ni Santiago. Ang sabi sa Santiago, James 1:14. Basahin natin yung 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso kapag ka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. No? Sa verse 15, kung magkagayon, ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan. Nakita po ninyo, no? At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Ang ibig sabihin, ayaw niya talagang tigilan yung kasalanan. Kasi pwede ka namang matukso ka talaga, pwede. Pero yung paulit-ulit na, hindi na ho yun ang pinag-uusapan dyan. Kaya nga, ang sabi ni Santiago, ang kahalayan, kung maipaglihi, nanganganak ng kasalanan. Pag yung kasalanan, malaki na, namumunga ng kamatayan. Ngayon, pag binalikan po natin yung unang Juan 5:16, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ito po yung mga kasalanan na talagang pinagsisisihan mo. No? Ang ibig sabihin, mayroong remorse, mayroong kalungkutan doon sa kasalanan na ating nagagawa, mga kapatid. Hindi lang basta, kasi iba ho yung nagsisisi kunwari eh. Ano? Mayroong mga pakunwari lang na nagsisisi. Doon sa bautismo ni Juan, na natandaan nyo ba yon nung nagbabautismo si Juan? Ito yung sinasabi kasi ni Juan na kayo'y mangagbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ano? Kasi sila ay lumapit din kay Juan para magpabautismo eh. Kapatid. Ayan sa 7 pala. Yan. 3:7. Yan. Sinabi nga niya sa mga karamihang nagsilabas upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong. Kaya nga hindi ho lahat ng lumalapit para magpabautismo, ilulubog nyo. Ano ho? Kasi mahirap po yun eh. Na biglang dumating dito, sabi niya, magpapabautismo ako. Pagkapabautismo ngayong hapon, pagdating ng linggo, nagsabong na. Tapos sabi niya, Sabadista nagsasabong. Kahit ito, sinabi nga niya sa mga karamihang nagsilabas upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Verse 8, kayo nga'y mangagbunga ng karapat-dapat
sa pagsisisi. So ang ibig sabihin mga kapatid, ito yung kinakailangan talaga natin, na yung mga kasalanan ay talagang atin pong tunay na pagsisihan. At kapag sinabi mong pagsisisi, gagawin mo yung sa tulong ng Panginoon na huwag mong uulit-ulitin, na makakasanayan mo na, mga kapatid. No? So yan po yung sinasabi doon sa unang Juan 5:16, na kasalanan na ikamamatay at yung kasalanan na hindi ikamamatay. Dalawa lang po yan. Ang kasalanan, kahit maliit po yan, pag hindi mo pinagsisihan, papunta po yan sa kamatayan. Pero ang kasalanan, gaano man kalaki, kapag ito po'y inilapit natin. Anong sabi ng ating Panginoon? Unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So wag po kayong wag po kayong magulumihanan doon sa talata na iniisip ko rin yan noon, baka yung kasalanan ko hindi na kasalanan ng hindi mapapatawad. Hindi po. Basta't ang kasalanan pinagsisisihan mo, mapapatawad po yan. Ang kasalanan na hindi napapatawad, yan po yung kasalanan na hindi mo na pinagsisisihan. Bakit? Wala na yung Holy Spirit. Wala na. Lumayas na. Dahil sa katigasan ng ulo, ang sabi ng Panginoon, ipinapadala na sila sa paggawa ng kamalian. Dahil ayaw nilang makinig. Ayun po mga kapatid. Okay. Yung pong sa 7 anghel, yung may hawak nung ano po ba yung mga hawak nung 7 anghel? At saka ilang anghel na po yung nagbuhos nung ano? Ano yun? Yung sa pitong salot? Pitong salot. Ilang anghel na po yung nagbuhos nung sa panahon po natin ngayon? Ang huling 7 salot ay hindi pa ito nagsisimula. Ang huling 7 salot ay ibubuhos pag close of probation. Yung pong 7 last plagues mga kapatid na binabanggit sa Revelation, ang dulo po nito, yung ikapito ay second coming. Bago yung close of probation, sa panahon natin ngayon, open pa. Pwede pang magsisi yung makasalanan. Yung mga matuwid, pwede ring mabackslide. Pwede pa. Bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, mga kapatid. So sa ating chronology of last day events, kumbaga sa ating kapanahunan kasi, ay nagsisimula na po yung nararamdaman na natin yung shaking time. Ang hinihintay na lang natin yung i-implement yung National Sunday Law. Yung National Sunday Law, actually, hindi ito mahirap tanggapin kasi may nangyari ng First Sunday Law. Yung First Sunday Law ay sa panahon nga ni Emperor Constantine. Yung tinatawag na First Sunday Law. So dito, magkakaroon po ng National Sunday Law kasi yan yung fulfillment ng pagtatatak ng Diyos at the same time, pagtatatak ng hayop. At yung tatak ng Diyos, yung Sabat, ay counterfeit nito ay Sunday, na tatak ng hayop. So, pag in-implement yung Sunday Law, magkakaroon ng tinatawag na little time of trouble. At the same time, sa kabila po nung tribulation na yon, ay ibubuhos yung latter rain. Ano yung latter rain na yan? Yan din yung sealing time. Yung Revelation chapter 7, tatatakan yung mga buhay na aabutan sa destruction na yun o sa persecution. Bibigyan ng Diyos ng protection. Kaya kahit na nakakatakot na ng pangyayari, ang nangyayari sa kapanahunan, sila po ay masipag sa gawain. Kasi meron silang silyo ng Holy Spirit. Gagampanan nila yung tinatawag na loud cry. Huling malawakang pangangaral. Doon ay matugulat po ang mga tao na yung mga dati ay hindi naman naniniwala ay biglang magiging marami ang conversion. Marami ang tatanggap sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, may una na magiging huli at may huli na magiging una. Meron ding mga professing Christian na parang akala mo ay totoo. Sa panahon ng persecution, mawawala din sila. Pero magkakaroon din mo ang loud cry
Sa pagitan ng malawakang pangangaral ay marami ang mahihikayat at yung mga mahihina ang pananampalataya nasa loob ay mawawala. Then, close of probation. Doon ibubuhos yung 7 last plagues. Ano po? Ibubuhos yan isa-isa. Pag binuhos na yung 7 last plagues, nakakatakot yan mga kapatid. Kasi talagang matindi yung yung mga salot na yan. No? Pero ang kagandahan nun, yung bayan ng Diyos, protected na siya. May silyo na siya. Tinatakan na siya. O basahin natin. Revelation chapter 7, verse 2 to 3. Ano ang sabi po dyan sa talata? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. 3 na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. So tatatakan muna mga kapatid. Ang tawag po dyan ay seal of protection. Kasi yung tatak, parang si Cain, kahit na nagbasa na siya, binigyan siya ng tatak ng Diyos na walang papatay sa kanya. So ibig sabihin po nito ay protected yung bayan ng Diyos. So, kailangan lang tiyakin natin mga kapatid na nasa matibay at totoo ang ating panampalataya dahil nasa huling panahon na tayo, anytime, pwedeng i-implement yung Sunday Law. Pagka yan ang in-implement yung Sunday Law, ay yan na rin po mga kapatid, kasabay na po niyan, ay yung sealing. Kasi yung kapahamakan na binabanggit doon na huwag mo nang ipahamak, yan yung huling 7 salot. Ayun, nakakatakot yon. Kasi sa panahon ng tribulation, yung persecution, merong gabay yung Panginoon, merong protection sa kanyang bayan. So, tumanggap na sila, before close of probation, tumanggap nila, mangangaral sila, silyado po sila, protected sila ng Panginoon. Kaya pagpasok ng close of probation, ang banal magpapakabanal, ang matuwid magpapakatuwid, ang masama magpapakasama. This close of probation, ibubuhos na yung sunod-sunod na huling 7 salot. Kaya bago yan, mapalad tayo, wala pa yung salot. Ano? Yun nga lang, sabi ni Brother Eli, yung COVID, salot yan. Kaya yung tamaan ng COVID ay hindi sa Diyos. Tinamaan siya ng COVID. Patay. Ayan yun, kapatid. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, anytime, nandito na tayo sa dulo, talagang kailangan natin mga kapatid. Yang, meron lang pong exaggeration, Brother Gomer, na mga kapatid na pinapayuhan natin, okay lang talakayin yung paglalarawan ni Mrs. White doon sa 6,000 years prophecy bilang paggamit niya doon sa halimbawa ng 6 days creation, then Sabbath. Ginamit lang po niya yon, hindi para magtakda ng panahon, kundi sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, nasa pang 6,000 years na tayo, maging handa na tayo. Hindi lang tayo pinapayagan magsabi, ay, next year, yan na. O, wag, bawal yon. Tsaka walang sinasabi si Mrs. White na pitsa na pag kayo na yon, tinakda na po ninyo, ay takda po niya at sigurado. Wala pong ganun, Brother Gomer. Ayan, meron po akong naalala na isang pastor na ngaral ng 7 salot. Ano? At yung isang nakikinig doon dahil sa takot doon sa 7 salot ay kahit hindi alam ang aral ay gusto nang magpabautismo. Dahil sa 7 salot. Takot. So para bigyan lang po natin ng talata. Yung pong huling 7 salot ay talagang ito yung mararanasan nung mga tumanggap nung tatak ng hayop, mga kapatid. Pag idineklar na po yung Sunday Law, yun nga po yung tatak ng hayop ayon sa pag-aaral natin ng mga Adventist, lahat nung tatanggap nun, sila po yung makakaranas ng 7 salot. Kaya nga, napakahalaga na kailangan na po silang mawarningan. Kailangan po nating ipangaral. Ito po'y bahagi nung 3 anghel. Sa 14:9 ng Apokalipsis. Pakinggan po ninyo. Ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, verse 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan.
at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So ito yung magiging masaklap na karanasan nung mga tao na tatanggap doon sa tatak ng hayop. At ang kabaliktaran nga po niyan, kung itutuloy natin, tingnan po natin sa 11, tuloy. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman, sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda sa kanyang pangalan. Kasi nga, kung hindi ka talaga prepare dito sa pagkakataon na ito, hindi ka makakabili. Hindi ka pwedeng makabili, hindi ka pwedeng magbenta. Saan ka pupunta? Ang masakit niyan, kung meron kang 5 milyon sa bangko, tapos hindi ka makabili. Tapos may anak kang dumidede. So mahirap po talaga ito, mga kapatid, sa pagdating ng panahon na ito. Kaya nga, yung mga tao ay mapipilitan na tanggapin yung tatak ng hayop. Kaya tayong nakakaalam nito, mga kapatid, ito yung ating misyon. Kailangang malaman ng mga tao ang bagay na ito, na kahit ano mangyari, dapat hindi nila tanggapin. Ngayon, paano tayo makakaiwas sa tatak ng hayop? Simple lang, talatang 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Alam niyo po tiningnan ko po yung Greek word ng pagtsatsaga, homopone. Matinding pagtitiis po ang mararanasan ng mga tao na sa kabila ng implementation ng Sunday Law, ang mga tunay na anak ng Diyos ay mananatili na maninindigan na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Isa lang po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Kung ang tunay na mga anak ng Diyos, sila yung nagsisitupad ng utos ng Diyos, anuman ang mangyari, ibig sabihin, yung tatak ng hayop, kalaban ng utos ng Diyos. Di ba? Ang ibig sabihin, kung tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos, ay hinding-hindi maaari na matanggap natin yung tatak ng hayop. Ang masaklap, kapag tinanggap yung tatak, yun na nga ang mararanasan natin. 15:1 ng Apokalipsis. Ang sabi dyan sa 15:1, at nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila-gilalas. Ito na yung binabanggit ni brother. 7 anghel na may 7 salot, na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. Ito po yung kagalitan ng Diyos na ibubuhos niya. Verse 2, nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy. At, tingnan po ninyo, yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan, at sa bilang ng kanyang pangalan ay nakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Nakita po ninyo, nandyan na yung nasa 14-12 kanina na mga banal na nagsisitupad ng utos. Ito na sila. Verse 3, at inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Huling talata, 16:1 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Iyan na po yun, mga kapatid. So, yung 7 salot, maliwanag po yan, na yan po ay hindi mararanasan ng bayan ng Diyos. Manatili lang po tayong naninindigan. Yun na nga yung pinag-uusapan natin kanina. Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, pero hindi po natin ipinagmamalaki yun na yun ang paraan kung bakit tayo maliligtas. Anong ipinagmamalaki natin? May pananampalataya ni Jesus. Katangian lang yun, Brother Yun Gomer. ang pinangahawakan po natin, mga kapatid. Okay? So, itong libro na to na sinulat ni Brother Gomer, nandoon yung 666 at huling 7 salot. Mahalaga po, mga kapatid, kasi yung tatak ng halimaw, ito po ay yung mark of the beast ay kaugnay po ito ng 666. Ang 666 po, mga kapatid, ay doctrine. Doktrina, hindi medisina, kasi maraming takot doon sa vaccine. 666 daw yon. Sa ibang mga protestante,
microchips sa noo at sa kamay. Hindi po. Ang 666 sa Biblia ay false teaching or error. Yan yung ating interpretation ng Daniel and Revelation Committee Series na mga Adventist scholar. Hindi na natin ginagamit yung Vicarious Filii. Hindi na po kasi yung number 7 ay God's number or complete number, at the same time ay perfect number. Number 6, incomplete kasi kulang ng isa. Error. So God's number versus human number. Ang tatak ng hayop ay Sunday at ang 666 ay yung doktrina niya na salungat sa doktrina ng Diyos. Yun yun, 666 mga kapatid. Isa po siyang huwad na doktrina opposite sa doktrina ng Diyos. Yan yung 666 mga kapatid. So, maraming salamat po mga kapatid, Brother Ricky at Sister. So, salamat po sa pagkakataon na muling makarating. Brother Gomer, panghuling pananalita. Ayan, isang kagalakan po mga kapatid na makarating muli sa pangalawang pagkakataon dito sa Bintog Seventh-day Adventist Church at kayo po ay makasama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Yan. Thank you po at happy Sabbath.